Magandang umaga sa lahat ng nanonood at nakikinig sa programa mo ngayon. Yes, attorney, unang-una, dahil matagal na pong pinag-uusapan po ito pong anti-dynasty bill na nais po na isulong po dyan sa nasabi pong House of Representatives. And ngayon, ay ang House Speaker mismo ang nagsabi po na siya po ay handa po no, na ito pag-usapan na itong anti-political dynasty bill. Ano po bang take po niyo dito, attorney? Well, alam mo, Fromy, para sa akin, no, this is just my view on the matter. The way I would look at it is, palabas lang ito eh. Gaya ng sinabi mo, PR stunt lang ito, no? Kumbaga, gusto lang nilang ipakita sa mga kababayan natin na galit na sa mga dynasties, na meron silang ginagawa. No? Kasi alam mo, Fromy, matagal na namin tinutulak yung pagpasa ng anti-dynasty bill, no? 2015 pa. That's 10 years ago. Talagang nilalabi na namin sa mga mambabatas na ipasa itong bill na to. Noon, hindi pa ganito karami ang mga dynasty sa Kongreso. Hindi na nga makausad noon eh. Right? Nakikinig sila sa amin, parang dinidribble-dribble kami, pero bandang huli, wala rin silang gagawin, hindi rin nila kikilusan. And what more now, nasabi mo nga, more than 80%, pati party list, system natin, dominado na rin ng mga dynasty. So, siguro naman, hindi naman siguro, kumbaga hindi naman siguro masama o ikasasama ng mga kababayan natin kung sabihin natin wala tayong kumpiyansa. Lalo na yung speaker natin na nagtutulak nito, isang magandang halimbawa ng fat dynasty. Yes. So, yung pamilya, halos lahat yata ng kaanak niya nasa pwesto, no, sa lalawigan nila. Kahit sa Kongreso, marami siyang kaabag-anak. So, it's sad to say, pero itong panukalang batas na ito ay isang pakita lang o palabas lang. Yes. And attorney, sa ngayon po ba, ay paano po ba natin na once and for all ay maaalis po yan? At alam naman po natin, mayroon po tayong eleksyon na demokrasya para po dyan. Pero kung minsan talaga, kapag sa isang bayan na ito po ay may kapangyarihan, ay mga takot at may mga walang kakayahan para po sa kalapong eleksyon, talagang wala pong tatakbo at mananaig pa rin po ito po nga mga fat dynasties po, attorney. So, yan na yung sitwasyon natin, Fromy, no? Ganyan na kalalim yung problema. Gaya na sinabi mo, no, kahit na isa sa atin, halimbawa ikaw, gusto mong maglingkod sa bayan at gusto mong tumakbo sa eleksyon, pero wala ka namang dynasty sa likod mo o hindi ka naman bahagi ng dynasty, tapos yung mga kalaban mo, dynasty, talagang mawawalan ka na ng loob, di ba? Yung masisiraan ka na ng loob. That's where we are. A big problem. Kaya nga, ang sinasabi natin lagi, kung talagang gusto natin baguhin yung namamahala sa atin, yung pamamalakad ng gobyerno natin, kailangan magsimula tayo. Kahit sa House of Representatives lang, kahit sa Senado lang, muna. Right? Palitan natin yung mga binoboto natin sa House. Palitan natin yung mga binoboto natin sa Senado. Bumoto tayo ng hindi dynasty. Kahit sila muna. Huwag na muna natin isipin yung governor at mayor or councilor. Pagpaliban muna natin yon, no? Simulan muna natin yung pagbabago kahit sa House of Representatives lang, kahit sa Senado lang. Alam mo, Fromy, di ba, in the recent election sa Senado, yes, maraming mga non-dynastic ang tumakbo.
Right? So, sa Senado, alam natin na meron tayong mga choices. Sila Attorney Luke, Yes. sila Calyodi, right? Sila Heidi Mendoza, mga non-dynasty candidates. Sila naman ang iboto natin, hindi ba? Mga katulad naman nilang iboto natin. E pagdating naman sa House of Representatives, isa lang naman ang kailangan iboto natin sa distrito, di ba? Wag na tayong bumoto ng dynastic candidate. Pagbigyan naman natin yung non-dynastic candidate na tatakbo. Siya naman ang iboto natin. Tignan natin, baka meron siyang pagbabago na idulot. No? Yes. And even sa party list, Franny, marami naman mga party list na ang